Patatapos lang ang Holy Week, Semana Santa, mahal na araw. Sabi nga natin, ipagbabago, di ba? Pagsisisi. Pero alam ba ninyo, merong kandidato nagsisinungaling na naman ngayon pala. Eto, pakinggan po ninyo. Maigsi lang ito. Pakinggan po ninyo ito. Para meron kayong idea. Mamaya papakilala ko kung sino. Masyado itong makaduterte. Kaya kahit na ho sablay na, pinaninindigan pa. Siya. Ito mga kababayan. Patay tao daw ang former President Rodrigo Roa Duterte. Marami akong pinatay na pulis sa Davao. Bakit? Nakita ba nila kinalapit ang gatilyo at pumatay? Matagal na po pumapatay ng tao. Nakita ba nila na nag-uutos na patayin mo to, patayin mo yun, patayin mo yun? Barilin mo sa ulo. Patayin mo. Ito mo. Alam niyo kung sino yun? Yan po yung aktor na politiko. Si Philip Salvador o mas kilalang Ipe Salvador. Si Philip Salvador, kandidato ng PDP laban. Ang chairman si Digong Duterte nakakulong sa ICC at ang kanyang pangulo ng partido si Robin Padilla. At si Digong Duterte yung magkasunod. Pinipilit niyang sabihing malinis na tao si Digong Duterte. Sabi ni Salvador, ni Epi Salvador. Sabi naman ni Digong, ganun ang kanyang mga ginawa. Hindi ko na ulitin. Pero pakinggan lang po ninyo. Ulitin niyo itong video, O diba? Lutang yung nagsisinungaling ay kamamahal na araw. Ikaw naman, Epi. Kailan ka ba? Nananaginip ka ba? Kakasuhan ba yan? Makakaiso ba namang ng warrant of arrest yan? Makukulong ba yan sa ICC? Kung hindi yan suspect, akusado, at isa sa ilalim sa trial dahil sa crime against humanity, human rights violation. Ang dating ni Philip Salvador, galit na galit para bang akala niya pelikula pa rin ganito, nakita ba nyo, kanalabit, ganito. Pwede mo nakita yung libu-libong na walang buhay na nung panahon ninyo, dahil ikaw masyado malapit kay Duterte ng panahon nyo hanggang ngayon, araw-araw nagbibilang tayo ng patay. Meron 10 hanggang 20 patay araw-araw nung panahon yon. Tukhang dito, tukhang doon. Kahit araw may tukhang sa gabi. Tuwi tayong gigising nagbibilang ng patay kung ilan ang naitumba ng inyong kampanya. Di ba? Kailangan pa bang makita mo yung gatilyo kung kinalabit? Hindi pa ba sapat yung araw-araw nagbibilang ng casualties ang mga Pilipino, ang mga human rights advocate, ang international community, nasyak ang mundo sa araw-araw na paglabag sa karapatang pantao, ngayon pinapaningil na. Hindi mo pa rin alam. Wow! Tapos ikaw gusto mo ngayon magsenador ka pa? Balita ko, kandidato ka nga daw. Bahala na kayo, mamamayang Pilipino. Anong klase bang mga tao itong mga ito? So siya mismo inilaglag ng amo niya na si Digong Duterte. Dahil sinasabi ni Ipe, wala daw ginawang masama. Para bang napakalinis ni Duterte. Pero sa kabila ng paulit-ulit sa mga public hearing sa Kongreso, Senado, press conference, talumpati sa kanyang mga rally, inaamin niya ang lahat ng kanyang pinagawa at ginawa mula mayor hanggang presidente. Tapos si Ipe, nagtatanggol pa rin. Wow. As in wow. Bulag nga po kasi itong si Philip Salvador sa paniniwala kay Digong, paghanga kay Digong, pagmamahal kay Digong. Binubulag niya yung sarili niya para nga makamit niya ang kanyang pangarap na maging senador. Yun lang naman po yun Wala naman itong ibang hanap na po kundi maging senador Sabi nga niya sa isang niyang speech sa Mati City ba yun? Sabi niya, ito na daw yung kanyang last hurrah. Yun daw kanyang buhay artista ay tinalikuran niya at ang kanyang haharapin na lang ay ang paglilingkod sa bayan. Paano ka makakapaglingkod sa bayan? Kung ang sarili mong anak
halos 20 taon o ilang taon mong hindi mo sinustentuhan o inalagaan o inaruga man lang. Ginawa mo man lang bang silipin? 'Di ba? Napaka-imposible nun. Kasi paano ka makakapagsilbi sa mamamayan kung sarili mong pamilya napabayaan mo? 'Di ba? Kaya po napaka-imposible nitong sinasabi ni Philip Salvador. Isa pong malaking katarantaduhan 'to. Yung sinasabi niya na nakita daw bang kinalabit ang gatilyo ni Digong. Si Digong daw ba ang kumalabit? Alam niyo po, napakarami po ng mga pangyayari diyan na hindi po nakikita on the spot kung sino po ang siyang kumalabit ng gatilyo. Pero 'di ba nabibigyan po ng hustisya? Nalalaman po kung sino ang gumawa. Masyado lang ginagawang technical nitong si Philip Salvador. Kasi ang kausap niya nga ay yung mga supporter nila. Pero kung tayo po na mga Pilipino nakakaintindi katulad ni Sir Mike Abe at ng mga manonood natin dito, tayo po alam natin na yung ginawang pag-uutos ni Digong para makakota ang mga pulis at makuha nila yung reward, yun po ang naging dahilan ng crime for humanity na ito na kinakaharap ni Digong doon sa ICC. Diba? Dapat nga dito kaya kay Philip Salvador inaano to ng COMELEC o kaya sa pagbibigay ng fake news at disinformation. Di ba? Dapat nga hindi niya binabanggit 'yan eh. Di ba? Kasi hindi po lahat ng tao ay naiintindihan kung ano ang kaso ni Digong doon sa ICC. Lalo na yung mga sarado ang utak. Parang pinapalabas dito ni Philip Salvador walang kasalanan si Digong. Kung walang kasalanan si Digong, dadamputin ba yung huhulihin ba yan ng Interpol dito sa ating bansa? Di ba? Hindi. Kaya yan hinuli dahil mayroong malaking kasalanan. May probable cause ang kanyang kaso. Nung nakita ng mga judge ng ICC na walang nagkakaso dito sa Pilipinas na mga kababayan natin na naging biktima ng EJK, kumilos sila. Ibig sabihin lamang nun yung mga tao, mga Pilipino na naagrabyado ng mga inutusan ni Digong, wala silang makukuhang hustisya dito kaya doon sila sa ICC lumapit. So, Pilipino din ang nagkaso kay Digong doon sa ICC. Banyaga na tinatawag yun yung sinasabi nila, banyaga daw po ang kumbagay magja-judge dito kay Digong. Pero etong mga sinasabi nilang mga foreign judge na ito, mga judge ng ICC, ito po hindi po bias at ito po ay mga expert sa human rights at sa international law. Alam nila kung si Digong ay may nilabag na batas o wala. Kaya nga 'di ba yung abogado ni Digong, yung kampo ni Digong doon sa ICC, gusto nila passport at national ID lang ang dapat tanggapin daw po doon sa ICC. Pero sinoplak sila ng ICC, hindi pwede ka. Lahat ng ID tatanggapin. At kung walang ID, kailangan lamang ng 2 tao na magpapatunay na yun yung tao na yun. Kunwari si Juan de la Cruz. Magpapatunay lang, yan talaga si Juan de la Cruz. Siya talaga yan si Juan de la Cruz. Diba nasoplak agad sila? Kasi nga, alam ni Digong o alam ng kampo ni Digong o sinabi ni Digong sa kanyang mga abogado na ang biktima niya ay mga mahihirap. Kaya maaaring wala talagang passport at wala talagang national ID. Hindi naman lahat kayang magproseso ng national ID. Hindi naman lahat ay uunahin pang magproseso ng national ID kaysa humanap ng panlaman sa sikmura. Diba? Kaya po, talagang itong nangyari kay Digong, hindi na po ito mababago at hindi na ito mababago ni Philip Salvador. Kahit magyayaw-yaw siya, mag-iiyak siya, magsisigaw.
Alam niyo yung dinadala niya yung pagiging artista niya, dalang-dala niya ay yung mga mga ano, dumadagundong na sigaw sa kanyang mga ano, campaign sorties. Alam niyo hindi bagay. Natatakot ang tao. Hindi bagay kay ano, kay Philip Salvador. Kung talagang matapang ka, bakit hindi mo hinarap si Chris Aquino para arugain mo yung anak mo? Kaya si Chris Aquino, galit dito kay Philip Salvador. Panoorin po ninyo. Yulo. Pero mali eh. Mali na kinalibutan mo na nga si Josh. That's not a big deal because I've done a good job in raising him. Pero mali na ginagawa mong biro ang anak ko. I do not deserve that. Actually, no, I deserve that. I made the mistake of falling for you. I made the mistake of loving you. You did not love me. Because had you loved me, 20 years after, hindi ako magiging biro sa isang skit sa bawat entabladong inaakyat mo. Pero sana man lang, yung bata na minahal ka, yung bata na 7 years nang hindi ka nakikita pero nakikita ko. Nakikita ko sa cellphone niya at sa iPad niya. Naka-search ka at pinapanood ka. Sana man lang siya naisip mo. Dahil kadugo mo siya eh. Who cares about Chris Aquino? Yun ang totoo. You don't have to care about me. But you should care about Joshua. So yan pong video na yan ay noong pa pong 2019 nung pinaglaruan nila si Chris Aquino sa mga, hindi lang isa. Maraming campaign sortie sa Davao yata, sa Bulacan, sa Maynila, Metro Manila, sa campaign sortie din. Lagi nilang ginagawang katatawanan etong si Chris Aquino. Yung ginagawa nilang script nila na kunwari nagpapatawa sila pero hindi po nakakatawa yun. Di ba? Gaano ka kasamang ama na ginagawa mong katatawanan ang nangyari sa ina at sa anak. Sa ina ng anak mo. Sa anak mo. Paano mo nagawa yun? Di ba? Pero mo dyan sa video na yan, 16 years. Hindi ka man lang nagparamdam, hindi ka man lang nagbigay kahit 5 duleng. Samantalang kapag pupunta kayo ni Digong, ni Robin Padilla daw sa ni Bongo, eto, post ni Pebbles Talakera, may nakita akong post ni Pebbles. Buti naalala ko. Okay, nasa na yon? Okay, eto. Hanapin natin yung sinasabi ni Pebbles Talakera. Pinapasara daw yung bar dun sa sa Japan. Para daw po hindi ko na lang makita. Meron akong nakitang post niyan yun daw po yung ginagawa nila pag pumunta daw po ng Japan, sinasara daw po yung bar. Tapos itong bar bawal din daw po magpicture. Tapos doon daw po mag-happy-happy itong si Bongo, si Robin Padilla, pati itong si Philip Salvador. Nakita ko yun Nasaan na ba yun? Hindi ko makita ngayon dito Imagine niyo po yun kapag pupunta sila ng Japan, ganyan ang kanilang ginagawa. Pero itong dito sa sarili niyang anak, nako, kulang na kulang po ng arugat pagmamahal ng isang ama.
Eto, nakarating ka nga din. Ito, yan, post ni ano to, ni Pebbles Tacalaquera. Oh, yan, Ito yun. Nakapost ka nga, nakarating ka nga din sa Japan kasama si Duterte. Free ticket ka na, free hotel ka pa, tapos nightclub sa gabi. Pinapasarado nyo pa ni Bongo at Robin Padilla yung club at bawal mag-picture, di ba? Sa Kinshiko, Tokyo yung club. Ayan, Pebbles Tacalaquera. Ayan, ha? Diba? Huwag ganun. Ito yung video ni Sinara ko yung aklat ng buhay ko bilang artista. Nagbukas po ako ng panibagong aklat ng buhay ko as a public servant. My last hurrah, I want to give it all. Ang last hurrah ko, gusto kong ibuhos sa paglilingkod at pagsaserbisyo sa sambayanang Pilipino. Tutulungan niyo ba po ako? Mati, tutulungan niyo ba po ako? palibasa nga kasi laos, matanda na, wala nang kumukuha na na mga programa para siya isali sa mga pelikula o kaya sa mga mga teleserye. Kaya po siguro wala nang ibang magagawa si Philip Salvador kung hindi pumasok sa politika. Malaki na rin kasi na-invest niya dahil since sa panahon pa po ni Digong, sama na to ng sama sa mga pag-iikot at mga pangangampanya para makatulong kay Digong at eventually nga ay maikandidato na senador. Kaya lang, mahalas ni Philip Salvador na kulong si Digong doon sa ICC. Isang malaking kumbaga setback sa kanyang kandidatura ang wala ang tinuturing na ama ng mga DDS o tinuturing na ama ng PDP laban. So, nagkakawatak-watak na nga sila, di ba? Hanilet and Bongo at Robin at Sara. So, paano pa si Ipe Salvador mananalo kung watak-watak na ang kanilang grupo? Hindi sila nagkakaisa. So, ngayon po, dito sa sinasabi niya na ibubuhos niya ang kanyang nahuhuling panahon para magserbisyo, okay na kami. Ang daming iba dyan na pwedeng magserbisyo sa amin, wag ka na. Hindi kami naniniwalang kami pagsisilbihan mo. Alam namin na tuta ka ni Digong. Alam namin na ikaw ay halos maiyak, halos maglupasay nung sinabi na ikaw ay kakandidato ng senador. Iyak ka ng iyak, sabi mo pa nga sa mga nandoon nung pinroklama na ikay kakandidatong senador, sabi mo, kung kayo mahal ninyo si Digong, ako, ibibigay ko ang buhay ko sa kanya. Edi kapag nanalo ka, edi para ka lang ding Robin Padilla. Diba? Baka masahol pa kay Robin Padilla. Si Robin Padilla nga kapag nakikipagdebate, may coach, may kodigo, mayroong batteries of lawyer sa kanyang tagiliran. Pag nakikipagdebate, ikaw, baka pati translator kailangan. Kapag ang kadebate mo, sila Loren Legarda, o kaya etong si Coco Pimentel, o kaya si Joel Villanueva, mga Inglesan doon, baka kailangan mo ng translator. Kaya din ako magtaka si Cory Aquino, hindi pumunta sa binyag ni Josh. Kasi nga, hindi katanggap ni Cory Aquino dahil alam ni Cory na talagang wala kang kwenta. Ito pa po ang video ni Sir Mike. Sige. Total, napapag-usapan PDP laban Abay, parang lumalala. Parang hindi pa tapos ang mahal na araw sa PDP laban. Talaga pong hindi matanggap at nagagalit actually yung mga kandidato ng PDP laban kay Robin Padilla. Ewan ko, hindi naman kasi ako nagsusubaybay sa kanyang social media account. Balita ko bugbog sarado si Robin Padilla sa comment ng mga Duterte supporters matapos niyang itaas ang kamay ni Amy Marcos pro senador. Ayaw na ayaw kasi nang maniwala. Ayaw na ayaw nila kay Amy Marcos, pero itinaas pa ni Robin Padilla ang kamay nung inaayawan ng kanyang partido at ng kanyang supporters. Pagkatapos ang palusot ni Robin Padilla yun naman ay aking tulong na personal
kay Amy? Ngayon mo lang sinabi dahil negative ang feedback mula sa iyong kasamahan. Pero delikadesa, ayaw ko kung alam mo yon, Robin Padilla. Kung meron kang delikadesa, ikaw ang presidente ng PDP Laban, hindi mo dapat ginawa yun. Dapat kinonsulta mo ang PDP Laban, dapat kinonsulta mo ang iyong mga ibang kandidato kung tama ba yung gagawin mo na itaas ang kamay ni Amy. Para hindi ka sana nalagay sa alanganin. Ay padalos-dalos ka eh. Akala mo nasa harap ka pa rin ng camera at aksyon pampelikula. Bigla kang nagtaas. O nasa na yung kredibilidad mo as president ng PDP Laban? Ngayon na mismo ang kandidato ng PDP Laban, hindi natuwa sa ginawa mo. Di lalo na yung mga supporters ninyo. Tapos sinundan pa ni Sara Duterte na hindi nag-i-endorso doon sa lahat ng kandidato ng PDP Laban. Itinaas din. Sinuportahan din si Amy. So parehas kayo ni Amy. Parehas kayo. Yung Padilla, Sara, hindi nagkonsulta sa kanilang supporters at followers. Akala naman ni Amy, sikat na sikat siya. Ang feeling niya, sinuportahan ako ni Padilla, sinuportahan ako ng Vice President. Akalaan niya naman ay maipapanalo siya. Saan kayo kukuha ng 16 million vote? Hindi kayang i-produce yun ng DDS. Si Digong Duterte noong 2016 na tumakbo kaya nakakuha ng 16 million vote ay dahil sa Marcos loyalists, Marcos supporters at Duterte supporters. Ibig sabihin, combine. Pwersa ng mga Marcos at Duterte kaya nakakuha ng 16 million vote. Si Duterte. Presidente yun. Ngayon, si Amy. Saan siya kukuha ng ganong kalaking boto para maging senador? Wala nang ganong kalaki ang mga Duterte supporters. Yung Marcos loyalists, Marcos supporters at silent majority ay na rin kay Amy. Diba? Anong mangyayari? Laglagan talaga, Nagkawindang-windang. Sana nitong nakaraang Holy Week, mahal na araw, sana nagmuni-muni kayo. At simula ngayong araw na ito at linggong ito, sana ay magbago na kayo ng mga galaw. Kasi kayo rin ang sumisira sa sarili nyo. Ako naman bilang mamamahayag at political blogger, akin lang kung binabasa, pinapaliwanag, meron akong sariling opinion, interpretation at analysis sa mga nangyayari ngayon. Kasi gusto kong paglingkuran ang lahat ng nanonood at nagtaga-subaybay natin dito sa aking mga channel kung ano ang ginagawa nila at anong implication sa kanilang ginagawa. Tama ba ang kanilang ginagawa o hindi? Pang sarili bang galawan ito? Paano ba ito? Ayan po. Tumatayo tuloy ang buko sa inyo. Kasi ang gulo nyo Buti pa itong buhok na ito nasusuklay. Pero yung galawan nyo, kasing dilim ng sabaw ng pusit. Kasing gulo ng buhok na hindi nasusuklay. Please like, share, subscribe, follow. And happy Easter ulit sa ating lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Diba? Ang pinaka maapektuhan po dito sa nangyayaring kaguluhan sa PDP Laban ay walang iba kung hindi si Philip Salvador. Alangan namang hindi siya maapektuhan dyan. Sino ang magsusuporta sa kanila full-time? Si Robin Padilla hindi magpo-full-time sa kanila yan. Etong si Sara Duterte hindi rin magpo-full-time sa kanila yan. Kaya kumikilo si Robin Padilla noong mga unang panahon ng nandito pa si Digong, nung mga unang araw ng pangangampanya kasi nandyan si Digong. Pero dahil wala na si Digong, ang boss niya ni Robin Padilla ay si Sara Duterte. Kaya po ang PDP Laban naiwanan, nakabitin. Yung mga senador ni Digong, kanya-kanya ngayong kayod. Si Kibulok, merong makinarya to kasi alam naman natin maraming pera yan Pero itong si Philip Salvador na umaasa lang kay Duterte, wala, 'di ba? Talagang mahina po ang kandidatura ni Ipe dahil nga po bukod sa talagang nakita natin na nalaman natin mismo kay Chris Aquino na walang kwentang ama to, 'di ba? Lalong wala tong kwentang tao dahil nga po paano makapagsisilbi kung ikaw nga wala kang kwentang ama? Paano ka makakapagsilbi sa bayan? Baka kahit isang barangay lang hindi mo mapagserbisyuhan dahil yung nag-iisa mong anak kay Chris Aquino hindi mo naaruga. Diba? Kaya po ito, ang nangyayari ngayon dito sa kanilang kandidatura, kung siguro kung sumabay si Robin
si Robin Padilla, nagsabay sila ni Philip Salvador. Baka si Philip Salvador nanalo noong 2022. Baka lang. Kasi nandiyan pa si Digong eh. Pwede siyang ikandidato ni Digong. Kaya lang, nung time na yun, hindi pa kumbinsido si Digong sa kakayahan ni Ipe. Ngayon naman, kaya naman napilitan na lang din na ikandidato ni Digong si Ipe kasi nga po, si Philip Salvador ay matagal ng tuta, matagal ng sunod kay Bongo, laging nakakunyapit kay Bongo yan, kahit saan mangampanya si Bongo noong 2019. O nung 2022, ganun din. Kampanya sa mga kandidato ni Digong. O tapos, pagdating ngayon na 2025, pinakandidato na. Kaya lang, malas ni Philip Salvador, wala na si Digong. Malas talaga to sa politika, sa totoo lang. Kumandidato sa amin yan sa Bulacan, talo. Kumandidato yan sa, hindi ko lang alam kung anong syudad sa Maynila, sa Metro Manila, talo din. Tapos ngayon, kumandidatong senador na napakasuntok sa buwan, talo din. Malas nakulong si Digong Happy 42 days na, 42 days na sa, sa ICC si Digong. Ang maganda niyan, Philip Salvador, pumunta ka na lang sa Dahig. Baka tumaas pa ang ang rating mo kapag pumunta ka dun sa Dahig. Kasi baka malay mo papasukin ka ni Digong sa sa loob ng kulungan niya. Tapos paglabas, magsasalita si Hanilet. Sasabihin ni Hanilet, nako, sabi ni Digong, pag hindi niyo daw binoto si Philip Salvador, magkalimutan na. Pag daw hindi nanalo si Philip Salvador, hindi na daw uuwi si Digong. Di ba? So, ngayon, PDP laban, naging padapa, Robin Padilla and Sara Duterte, umiska po na sa, kumbaga, iba ang linya nila, iba linya nila Bongo. Kita nyo, watak-watak. Kaya magandang sign to dahil posible na itong padapa laban ni Digong ay hindi po manalo kahit pa nandyan sa number 1 si Bongo at si Bato de la Rosa ay nasa number 6 yata sa rating. 'Di ba? Hindi po 'yan mga mananalo kasi ang rating nga po nila na 'yan ay peke. Yang mga survey nila na 'yan, katarantaduhan 'yan. 'Di ba? Nung pampanahon ni Digong 'yan, yung mga survey na 'yan, saka nakakita nung kabi-kabila ang ginugurgur ang taas ng rating. Binaon tayo sa utang, ang taas ng rating, satisfaction rating, sa trust rating, ang taas. Samantalang ang mga tao takot na takot magurgur dahil sa tokhang. Tapos binaon pa tayo sa utang, napakaraming korupsyon. Di ba? Tapos ngayon, ginagawa din nila kay Sara Duterte. Isang buwan sa dahig. Isang buwan sa dahig. Pagbalik, number 1 pa sa rating na mataas ang kanyang survey rating dahil nakakuha siya ng mataas na satisfaction at trust rating. Samantalang wala namang ginawa. Diba? Dun po yun. Yung katarantaduhan na yun na ginagawa nitong mga survey na ito. Kaya ako hindi naniniwala dyan sa survey na yan. Yung pag-absent ni Sara ng halos napakatagal sa trabaho, tapos number 1 pa siya sa survey rating. Nek nyo. So yun lamang po, maraming salamat kay Sir Mike Cabe sa ating nireaction na video niya. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, Momo Chup Chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first.